Alam mo kung ano ang problema. Hindi ka bumagsak sa identity verification dahil fake ang ID mo. Bumagsak ka kasi mali ang proseso na ginagawa mo. At hindi mo yon alam. At kung ayaw mong dumating sa point na biglang mag-stop ang ad sa YouTube channel mo, makinig ka muna. Huwag mong skip ito. Teka lang muna, bago ka mag-upload ng ID. Bago ka mag-click ng kahit anong verification option. Tanungin mo muna ang sarili mo. Inaayos ko ba talaga ang problema? O basta sumusunod lang ako sa kung ano ang nakikita ko sa iba? Magkaiba kasi yun. Real talk ha. Ngayong 2026, maraming creators ang mayroong valid ID. Pero bigla na lang hindi na makapag-resubmit. O nawalan na ng attempt para makapag-identity verification sa AdSense. Hindi gumagalaw ang status. Parang patay ang account. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa'yo kung paano gawin ng tama ang AdSense identity verification na failed na. Base sa updated system ngayon. Hindi theory, hindi haka-haka. Ito ang actual na proseso. Baka nakarelate ka dito. Nag-login ka sa AdSense. Nakita mo ang status na identity verification needs attention. May deadline. May pressure. Kaya ang una mong instinct, mag-verify kagad. Pero dito nagsisimula ang problema. Pakinggan mo ito. Hindi ikaw ang problema. At sa karamihan ng kaso, hindi rin ang ID mo ang problema. 2026 na. Hindi na iisa ang paraan ng identity verification sa AdSense. Dalawang option na ang pwedeng lumabas sa account mo. At dito nagkakamali ang maraming creators. Unang option, fast online verification. Ito ang mabilis pero pinaka-sensitive. Ginagawa ito sa pamamagitan ng trusted verification partner ni Google na persona. Ganito ang proseso. Mag-upload ng government-issued ID. Mag-selfie o face match. At kadalasan, completed agad ito sa loob ng halos 10 minuto. Pero makinig ka rito. Hindi ito bumabagsak dahil fake ang ID. Bumabagsak ito kapag madilim ang paligid. Malabo ang camera. May glare ang ID. Hindi tugma ang pangalan, o hindi match ang mukha sa system. Isang maliit na mali, failed agad. Kapag pumasa ka dito, completed agad ang identity verification mo. At diretso ka na sa susunod na steps ng payment setup. Pangalawang option, valid ID plus mail PIN verification. Mas mabagal, karaniwan 2 hanggang 4 na linggo. Pero mas stable, at mas forgiving. Lalo na kung first time mo. Ganito ang proseso. Mag-submit ng valid ID. E-confirm ang address. Maghintay ng mailed PIN. At i-enter ito sa AdSense. Alin ang pipiliin mo? Piliin ang fast online verification kung malinaw ang camera mo. Updated ang ID mo. At sigurado kang match ang lahat ng details. Pero kung ayaw mong mag-risk, mas safe ang valid ID plus mail PIN option. Mas mabagal, pero mas wala ka nang iisipin. Ulitin natin, hindi ID ang problema ng karamihan. Maling proseso, at maling execution. Huwag magmadali, unawain muna bago kumilos. Kung hindi mo pa napapanood ang Part 1 at Part 2, nakalink ang mga iyon sa description. At pinned comment, at sa susunod na video, pag-uusapan natin kung ano ang gagawin kapag failed na ang identity verification mo. At wala ka ng option na makapag-resubmit ng valid ID. Mag-subscribe ka sa Diyosa Pearl Vlogs para sa malinaw at tamang gabay para sa mga nagsisimulang YouTube creators. Hanggang sa muli mga ka-Diyosa. God bless sa ating lahat. Bye-bye! Subscribe now